Gawa nung nandyan siya? Please explain. Sir, bago kasi po ginawa ko yung decision, I've been praying a lot, no? I've been praying a lot and asking wisdom. Kasi at the end of the day, if I make this decision, ako yung magpe-face ng consequences din naman. So, kaya po ako sumulat ng letter sa kanya which sinasabi na very busy, which is totoo nga naman po, no? And this could be confirmed. Ikaw naman mag-aasawa na yata si Atty. Baligod eh. Ay, sir, hindi po ako nakikialam ng mga personal na buhay niya. Hindi po ako nakikialam ng personal na buhay. But again, Mr. Louie, ano yung magagawa mo ngayong hindi na siya ang abogado mo? Ano ba yung hindi mo magawa nung abogado mo pa siya? Rason para kailangan mo siyang tanggalin? Because to my mind, hindi naman kailangan eh. Kasi sir, being the client, so kailangan ko yung legal counsel kung harap po ako sa government agency, like for example, ombudsman, sa NBI, so kinukuha na ng tawag dito, statements. So, kailangan assisted by the counsel. So, yun po, hindi siya nakakapunta. Yun Tapos, yung cases po na mga final sa akin, kasi other than the kinasuhan kami, ako rin yung nag-file against them, which is the primary case, serious illegal detention. Hindi po nabigyan po ng oras. So, yung time. So, kailangan ko po yun, sir, na syempre, hindi ako sanay na ako ang nagkakaso, hindi rin ako sanay na ako rin ang kinakasuhan. So, nagdidepende ako sa lawyer ko. So, at the same time, gusto ko malaman po what is the update. Tapos kinasuhan po ako ni Ms. Napoles ng qualified theft. I do not know what's the status. That's personally, sir. Ang aking ano lang talaga, na I have numerous cases na ikinaso sa akin. At the same time, the primary case, kami nagkaso. Tapos, what's this, the oral defamation, kinasuhan ako ng 3 ng Napoles group, ng kapatid niya. So, lahat po yun pending. May lumabas sa pahayagan na hindi raw kayo nagkakasundo ni Atty. Baligod sa ilang mga aspeto ng iyong pagtestigo laban sa ilang mga opisyal. Totoo ba yun o hindi? Sir, siya po dapat mag-answer nun. I'm sorry, sir, no? I think siya dapat po yun magsagot kasi mahigpit po na nandyan si secretary na nakabantay lahat. So, wala pong, siya po sumagot doon sa aligasyon niya or... Hindi niya aligasyon yun. Lumabas lang sa isang pahayagan na yun daw ang rason kung bakit tinanggal mo siya. So, tanungin po yung media. Ay, sorry sir. Tanungin niyo po yung source po. Kung saan source na nag-feed or I do not know. Hindi po kami nag-aaway ni Atty. Baligod. Sa parte mo, wala kayong hindi pagkakaintindihan. Sir, yun lang po ang reason ko, yung time, and I quote po yung kung ano yung tinext niya sa akin na ang dami daw advocacies na, so yun lang yung sinulat ko din sa kasi which, hindi ko alam kung ano yung advocacy na sinasabi niya. Yun lang naman ang hiningi ko time, yun lang po. Thank you, Benhur. Thank you, Secretary de Lima, Mr. Canaran. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Escudero. At this point, we'd like to acknowledge the presence of Senator Nancy Binay. Good morning, ma'am. Next to ask questions is Senator J.D. Ejercito. Senator. Good morning, Mr. Chair. Ganda umaga rin sa ating mga resource persons. I'd just like to ask a few questions kay Secretary de Lima. Ilan na po ba ang nakasuhan with regards to this case, itong sa PDAP scam? Yung total po, para lang mong alam po na. Opo, so 2 batches na nga po yun. Yung first batch, 38. The second batch is 34.